Ngayon ay titingnan natin ang mga gawa na kailangan upang maligtas ang isang tao. Pero, teka lang, kasi kailangan natin linawin ito kasi sabi ng Biblia na hindi kailangan ng gawa upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Tapos ngayon, tatalakayin natin ang mga gawa na kailangan upang tayo ay maligtas. So ano ba talaga ang tama? So unahin muna natin yung sinasabi ng Biblia na hindi kailangan ng gawa upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ang sabi pa sa Titus chapter 3 verse 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. So malinaw na hindi sa pamagitan ng ating sariling gawa tayo ay iniligtas ng Panginoon, kundi ito ay kaloob, ito ay regalo ng Diyos sa atin ng kaligtasan. Ito ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kaligtasan ng ating sarili. So ano naman ang sinasabi natin dito ng mga gawang kailangan upang tayo ay maligtas? Kung ang sinasabi naman ng Biblia ay hindi kailangan ng gawa upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, titingnan natin. Dito naman ay una na kailangan ng gawa upang tayo magkaroon ng kaligtasan ay ang gawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi ibig sabihin na kung hindi kailangan ng gawa, ay wala nang talagang gumawa. Kasi hindi natin kailangan ng gawa ng ating sarili upang tayo maligtas sapagkat merong gumawa na nun para sa atin. Ang Panginoong Hesus ang gumawa ng mga bagay na kailangan natin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya hindi na natin kailangan na gumawa. Ang sabi nga sa Acts chapter 2 verse 11, ito ay tinatawag na makapangyarihang gawa ng Diyos. Wonderful works of God. So ano itong mga gawa ng Panginoon? Kung mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15, sumula sa verse 3, sabi dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sa verse 4, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So dito, ito yung tinatawag natin na gospel. Ito yung ginawa ng Panginoon para sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan kung tayo ay sasampalataya. Si Kristo ay namatay para sa atin, siya ay inilibing at nabuhay sa ikatlong araw. So pag tayo sumampalataya doon sa ginawa ni Jesus Christ, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Pero teka lang, hindi pa tapos. Kasi mayroong isang kailangan din na gawa. Mayroong isang kailangan na gawa na ating kailangan gampanan upang magkaroon naman ang kaligtasan. Nino? Ng ibang tao. Gagawa tayo para magkaroon ng kaligtasan ng ibang tao, hindi para sa ating sarili. Paano nangyari yon? Si Jesus Christ ay namatay, inilibing at nabuhay na. So ano ang role natin doon? Ang sabi kasi ng Biblia, halimbawa sa verse 8, tapat ng Titus chapter 3, tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisipanampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Pakinggan, kailangan daw mapanatili ng mga mananampalataya ang mabubuting gawa. Ano ang purpose? Para maligtas ka? Sa sarili mong gawa? Hindi. Kundi anong purpose? Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. So tayo ay gagawa para sa kapakinabangan ng mga tao. Hindi lang sapat na, kumbaga, si Jesus Christ ay namatay na, okay na. Actually, kaya niyang gawin yun dapat. Pero ang design kasi ng Panginoon ay ganito. Hindi ko sinasabing hindi sapat ang pagkamatay ni Jesus Christ, ano? Pero ang design kasi niya, ang kailangan na masunod ang proseso. Siya ay napako na sa cross, namatay, inilibing at nabuhay. Pero meron siyang programa na kailangan nating gawin. Hindi yung automatic lahat ay ligtas na dahil siya ay nag-suffer na para sa atin. Hindi ganon. Kundi meron siyang programa na kailangan natin gawin, inutusan niya tayo. Ang sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 16, lumiwanag nga gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Anong purpose? At kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So kailangan natin gumawa ng mga mabubuti
upang makita nila ang isang tunay na Kristiyano, ang gawa ng isang tunay na makadiyos, nang sa ganon ay sila din ay sumampalataya sa Panginoon. Kasi kung ikaw ay nagpapakilala ng Kristiyano tapos hindi naman kaya-aya ang iyong ginagawa, ay baka itakwil ka lang din. At hindi sila sumampalataya sa iyong sinasabi, hindi sila maniniwala sapagkat iba ang sinasabi mo sa ginagawa mo. So dapat sumang-ayon ang sinasabi mo kung ikaw ay makadiyos, ang gawa mo dapat ay sang-ayon doon ay mga gawang makadiyos. So ano ang ibig sabihin nito? Kasi ang utos sa atin ng Panginoon ay ganito sa Mark 16:15. At sinabi niya sa kanila, sinabi ni Jesus Christ, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang ebanghelyo, ito yung mensahe na kung saan si Jesus Christ ay namatay para sa atin, siya ay inilibing at nabuhay para sa atin, para tayo magkaroon ng kaligtasan. Pero ang mga tao ito, para makapanampalataya, ay kailangan nilang makapakinig ng mensahe na ito. Sino ang magdadala ng mensahe na ito? Tayong mga mananampalataya. At upang tayo ay pakinggan ng mga tao, kailangan natin gumawa ng mabuti, mapanatili natin ang paggawa ng mabuti, upang makita nila ang gawa ng isang makadiyos, sumang-ayon ng ating gawa sa ating mga sinasabi. At sa ganon, pag nag-share tayo ng gospel, ay makapanampalataya sila sa Panginoon. So si Jesus Christ, although namatay na siya, inilibing at nabuhay sa ikatlong araw, ang kanyang disenyo ay tayo ang magdadala ng mensahe. Kasi kung tutusin, kaya niya namang gawin na noong nagawa niya na ang ang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay sa ikatlong araw, sa isang kisap mata, sa isang pitik ng Panginoon, pwede niya nang ma-spread ang ang mensahe na ito ng kaligtasan at mapapakinggan o papasok sa puso ng lahat ng mga tao at maaari sila ay maligtas. Pwede niyang gawin yon sa kanyang kapangyarihan o pwedeng utusan niyang mga anghel. Pero ang disenyo kasi ng Panginoon, ang mga mananampalataya ay kailangang kumilos, magdadala ng message nito ng kaligtasan papunta sa mga tao. So, ang gawa ng Panginoon, primarily para sa ating kaliligtas. Pangalawa, ang ating kontribusyon, ang pag-share ng gospel sa mga tao, yun ang ating gawa na kailangan gawin upang ang mga tao na ito ay makapakinig at nang sila ay makapanampalataya sa Panginoon. So, dalawang gawa ang kailangan. Ang gawa ni Jesus Christ at ang gagawin natin. So, meron tayong role. Ingat.